Monica's POV. Na makita kong mababa ang aking ama at nagpaalam na aalis na, agad akong umakyat sa kwarto, kung saan inookupa ng aking bisita. Bisita ko nga ba siya? Kumatok ako sa pinto ngunit di man lang niya binuksan. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya sumagot. Kaya nang pihitan ko ang seladura at malamang di naman nakalock, agad ko nang binuksan kahit walang abiso ni Leonardo. Pero ganun lang ang gulat ko. Nang makita ko si Leonardo, balot na balot ng kumot. Nakabaloktot din siya sa gitna ng kama na parang ginaw na ginaw. Nilapitan ko siya at takmang sisipatin ng noo niya, pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Monica, turn off the AC please. It's so cold. Nangangatal niyang sabi habang bahagyang namumulat ng isang mata. Napakainit din ang palad niya at namumula rin ang mukha niya. Nakapatay din ang aircon kaya nakapagtataka. Giniginaw siya gayong nababalot siya ng pawis. Sandali lang, Leonardo. Tatawagin ko lang si Bella. Tarantang sagot ko dahil hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Wala ang mayordoma namin ngayon dahil nagpaalam na uuwi at nanganak ang pangalan niyang anak. While the other helpers were all busy doing their stuff. At si Tata Kadyo naman nasa kwadra ngayon upang asikasuhin ng mga kabayo. Na makarating at pasukin ko ang salit ni Bella. Nakaupo siya sa gitna habang nakapikit ang mga mata. Nag-oorasyon yata ang bruha. Naka-Indian seat pa siya habang ang mga kamay ay nakangat, bahagyang nakalahad sa katawan. Bella, I need help. Malakas kong sigaw sa tabi niya. Mukhang wala siyang narinig habang kumikisap-kisap ang mata na para bang patirik na at may sakit na epilepsy. Mangalingali ko ng batukan ng peste, lalo na ng para siyang sira, bumubulong, daig pang kabayong humalinghing. Ano bang nangyayari sa baliw na to? Hoy Bellamy, kapag di ka tumigil sa kagagahan mo, masasapa kita hanggang wala ka ng mukhang maihaharap pa. Piko na bulyaw ko sa kanya. Monica, palibhasa, sira ka. Hindi mo ba alam nag-yoga ako? At nakakaistorbo ka sa peace of mind ko. Pasigaw niya ring sagot sa akin. Agad kong hinampas sa kanya ang unan para magising siya sa katotohanan na kahit kailan hindi naman nanahimik ang utak niyang matagal ng lutang. Ano ba? Ano bang problema mo? Singhal niya naman sa akin at umirap pa nga. I think Leonardo is sick. He's trembling and his body is burning hot. Kapag yan pumanaw dito sa poder namin, kargo ko't pati ikaw damay. Alalahanin mo ikaw nagdala sa kanya at nagpahirap dun kaya nagkaganon yun. Sa sinabi kong yon, agad tumayo si Bella. Hinila na ako palabas ng kwarto. Where are we going? Maang natanong ko lalo pa na makalabas kami ng bahay. Seryoso si Bella sa ginagawa niya. Hindi nga lang ako sigurado kung ano bang ginagawa niya. Lahat kasi ng halaman dito sa hardin tinitigan niya na para bang may hinahanap. Ano naman ay nakatayo lang habang pinapanood siyang buklatin ang halamanan. Kung tinutulungan mo ako humanap ng herbal, hindi yun nakamaang ka dyan. Di sana may silbi ka? Akala ko ba may sakit ang bebe mo? Now move! Malakas sisinghal niya sa akin. Nang dahil sa sinabi niyang yon, agad din naman akong bumuklat-buklat sa halamanan at ginayang ginagawa niya. Ngunit lumipas ang ilang oras ng pagbubuklat, tumigil ako. Peste! Ano bang dapat naming hanapin dito? Bella, ano bang hinahanap natin? Isang oras mahigit na tayong parang silang nangangalkal dito eh. Hindi mo man lang sinabi ko ano bang hahanapin natin. Kunot noong tanong ko. Aba, di birong maghanap ng hindi namin alam kung anong hinahanap. Napakamot siya sa ulo bago tumingin sa akin. Bumuntong hininga. Hindi ko rin alam anong tawag dun eh, pero dahon yun. Medyo may kalakihang dahon na magaspang and nakakagamot syempre. Kunot noong sagot niya. Meron pang ganoon? Kung may ganoon mang damo, talagang wala kaming makikitang ganoon dito. Dahil nasa hardin kami at puro halamang namumulaklak ang nakikita ko. Pumasok ulit kami sa bahay. Sakto naman naroon na rin si Tata Kadyo, kaya't sa kanya na lang ako nagtanong. Baka sakaling alam niya kaysa kay Bella na mukhang nagmamagaling lang naman. Tata Kadyo, can you look for a leaf? It was a herbal leaf, kulay green na medyo magaspang at pwedeng panggamot. Sunod-sunod na sabi ko. Ay, sambong yon, senyorita. Sandali at kukuha ako. Lumabas din agad si Tata Kadyo pagkasabi niya nun. Tumingin ako kay Bellang nakasimangot dahil di raw makakapunta sa Chad gawa ng problema ang kinakaharap niya ngayon. Though I wonder what kind of problem he has.
Sa bagay, wala na akong panahong problemahin pa ang problema ng iba. Eto nga't namamroblema na rin ako sa pinsan niyang si Leonardo. After a minute, Tatay Kadyo came with a bunch of sambong on his hand. Binigay niya sa akin ang mga yon bago lumabas muli. Tinanong ko si Bella kung ano nga ba dapat na gawin sa sambong na hawak ko ngayon. Ipakain mo kay Leonardo para gumaling ka agad. Bale walang sagot na naman. Pagkasabi niya ay agad kong hinugasan ang 5 pirasong sambong at umakyat papunta sa kwarto ni Leonardo. Hey, are you okay? I have something for you. Niyuyod ko siya at bahagyang ipinaharap sa akin. Kahit nga nakapikit ang mata niya, alam kong gising siya. Dahil tumutugon pa rin naman siya sa akin kahit papaano. Open your mouth. Kainin mo tong herbal medicine na dala ko. Giit ko pa habang hawak ang pisngi niya. As he opened his mouth, agad kong pinanguya sa kanya ang 2 pirasong sambong na ang sabi ni Bella ipakain ko. Ngunit mabilis pa sa alas 4 umupo si Leonardo. Dinura ang dahong binigay ko sa kanya. What? Eat it up para gumaling ka. Pagpipilit ko pa sa kanya at iniambang bibigay pa ulit ang 2 dahon. But then, kahit mukhang nanghihina siya, kumunot ang noon niya at tumingin sa akin. Monica, hindi ako kambing. At ano yung pinapakain mo sa akin? Hirap na ako at masama ng pakiramdam ko. Tas pakakainin mo ko ng damo? Hindi mo man lang niluto. Sunod-sunod pang singhal niya sa akin. Sa sinabing yon ni Leonardo, kulang na lang. Ipalaklak ko sa kanya lahat ng pesting dahon na to. Ako na nga nagmamalasakit sa kanya para gumaling siya agad. Ako pang nabulyawan. Pasalamat siya at may sakit siya dahil kung hindi baka pinalayas ko na siya. Bumalik siya sa pagkakahiga at tumalikod sa akin. Nagmadali akong pumunta sa pesting kusina para lang lutuin ang pesting dahon na to para sa masungit na Leonardo na yon. Bella's POV. Abala si Bella sa paghahanap ng lunas sa kanyang cellphone para ipanggamot kay Leonardo. Nakakita siya ng maraming halamang gamot na gagamitin para kay Leonardo. Pero isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin at ang sabi singaw or subuin. Kahit alam ko kung anong ibig sabihin ng singaw, pero inisip ko kung paano ipapasingaw yon. Nakita ko si Monica. Papunta na siya sa kusina. Sinundan ko habang nakatingin sa madilim niyang mukha. Anyari kay Ading? Ginagawa mo? I asked her as I watched her preparing some eggs and onions. She also cut those sambong leaves into 3 pieces and put it on a bowl together with the eggs and onions. Niluluto ko itong pesting dahon na to para sa mahal na senyorito nang makakain siya at gumaling. Tapos dumayas kay mga buwisit. Pasigaw niyang sagot na may pairap-irap pa. Taray! Napaka-espesyal talaga ng ulupong na yun sa bruhang to. Kita mong ginisa pa ang sambong sa itlog? Eh di wow! Way back in our ranch, sa pagkakatanda ko, inilalaga na mayordoma namin ng sambong. Tapos hindi ko alam kung yung nilagang daon ang ipapakain or yung sabaw ang ipaiinom. Basta ang alam ko, gamot ang sambong at mabisa raw yun para sa may sakit. Sadyang espesyal lang siguro sa Leonardo kaya espesyal na sambong din ang ginawa ng pesting Monica. Mahal kong pinsan, may nakita ko sa internet at ang sabi, kailangan lang natin i-steam si Leonardo para mas mabilis daw gumaling. We only need water and salt tapos konting panalangin na rin para effective. Suggest ko kay Monica na daig pang baliw na kumislap ang mata dahil sa brilliant kong idea. After she cooked lots of sambong in different kinds, yes, she cooked those sambong like ginisang sambong, pritong sambong with breading mix, and a boiled sambong with butter. I'm impressed with her cooking skills. Nagtataka ako kung saan niya nakukuha mga ideyang yon. After that, nagpainit kami ng tubig at nanguha ng asin. Ilang minuto pang lumipas bago kumulo ang tubig, nalagay ni Monica yon sa palanggana. Bago umakit na kami sa silid ni Leonardo. O ito na, kainin mo na. Mamili ka kung anong gusto mong luto. Marahang saad niya kay Leonardo. Inalalayan namin ni Aipo si Leonardo bago nilagay ang tray sa harap niya na may namang sambong na iba't iba ang luto. Ano yan? Leonardo asked. Eh di sambong. Sabi mo lutuin ko, niluto ko naman. Kainin mo na nang gumaling ka na. Laki-laki mong damulag tas pagkakasakit ka. Sa teritoryo ko pa? Sagot naman ng maldita kong pinsan. But Leonardo remained sitting. Mukhang walang balak galawin ang ginagawa ni Monica. Kahit ako hindi ko gagalawin ng hinain niya. Kahit pa mag-agaw buhay ako.
Wala akong tiwala sa cooking skills ni Monica dahil tulad ko isang napakalaking scam ng pesting yan. Habang nakaupo si Leonardo, tinimulan ko naman siyang pahiran ng asin na nilagyan ko pa ng virgin coconut oil para medyo kumapit sa balat niya yung asin. Take note, iodized salt pa yan. Taray! Hey, what's your problem? Ngulyaw niya sa akin bago pumiglas. Pinahawakan ko siya kay Monica para hindi siya makapalag at ang lukalukang Monica, hinawakan ng mga magkabilang kamay ng binata. Dahil na rin siguro sa panghihina, hindi rin masyadong nakapaglaban si Leonardo, kaya't malaya ko napahira ng asin ng buong kamay, likod, leeg pati na rin ang mukha niya. Pinatatanggal ko ang pangitaas niyang damit, pero katakot-takot na bulyaw ang natamo namin ni Monica sa kanya. Then after that, I get the basin with full of hot water at handa na sanang paligo sa kanya, pero bigla siyang pumiglas. At kahit si Monica ang nakahawak sa magkabilang kamay niya, tumilapon sa lapag sa biglaang pagpitas ni Leonardo. Leave me alone. Gusto niyo ba akong pasnangin dalawa? Get out! Galit na bulyaw sa amin ni Leonardo bago pumunta sa banyo at nagkulong doon. Habang kami naman ni Monica ay naiwang nakatulala sa isa't isa. Like, what was that? Gusto lang namin siyang tulungan. Leonardo's POV. Samantala, tinawagan ni Leonardo ang kanyang mga kaibigan sa kanilang group chat. Binuksan niya ang video at sinagot to ng tatlo niyang kaibigan. Sina Ivan, Brian at Renan ang lumabas sa video call. But Mateo left a message that he was in the meeting right now. That's why he can't join. Get me out of here! Nang buksan nila ang video at sagutin ang tawag. Why? What happened? Ano nasa mukha mo? Ivan asked me as he saw the salt with oil all over my face. Nawala rin sa isip kong tanggalin yon kahit sa pesting bera na yon. Where are you anyway? Brian asked me also. I'm here in the province, Monica's place. I'm sick and the two weird women wants me to end my life. Sagot ko naman. Bakit? Anong ginawa nila? Mukha kang mawawala na. Singit naman Renan. Ang mahal kong kasambahay gusto kong pakainin ng dahon. Sambong daw. Peste, pinakain niyo sa akin ng fresh. Then after a minute, she came back again at dala pa rin ang pesting sambong. But this time, niluto na. In different kinds and ways of cooking. Can you imagine that? Kinakain bang sambong? Then that Bella, nilagyan ako ng sangkatutak na asin with coconut oil all over my body. Gusto pa akong tanggalan para lagyan ng parteng hindi niya nalagyan. Daig ko pang isda na inasinan bago isalang sa kumukulong mantika. And take note, gusto niya akong paliguan. I thought it was just water. Buti na lang napansin ko yung bahagyang usok nun. Kumukulong tubig pala ipapaligo? Ano ko? Manok? Mahabang litanya ko habang nangihinang nakakapit sa sink ng banyo. Napansin ko rin na mutla ang kaibigan ko dahil sa sinabi ko. Pakiramdam ko yung nanghira na silang lahat dahil sa pinagsasabi ko sa kanila. Then I saw Ivan put a lot of things on his camping bag. May mga nalagay pa siya mga gamit na hammer, pocket knife, face shield, gloves at kung ano-ano pa. Ano ginagawa mo, Ivan? Tanong ni Brian kay Ivan na makita rin ang ginagawa ng bugok. Sasabak tayo sa gera, guys. Mabuti ng handa. Mga baliwang kasama ni Leonardo, kaya kailangan natin mag-ingat. Don't worry, pare. Ililigtas ka namin. Sagot naman ni Ivan na kinakunot ng noo ko. Let's vault in! Sabay-sabay pang sabi ng tatlong bugok bago sabay-sabay pinatay ang tawag. Naloko na. Mas lalo yatang mapapasamang kalagayan ko kung may tatlo pang sira na pupunta dito Mas maganda nga pero weirdang babae akong kailangan mapasagot. Tapos meron naman siyang lokaret na pinsan. That I also have crazy friends. Anong mangyayari pag nagsama-sama sila? Oh my! Pakiramdam ko mawawala ako ng maaga. Kinaumagahan, hindi pa man tuluyang nagigising ang diwa ko. May naramdaman ako. Ramdam kong may humahaplos sa mukha ko na nagpagising sa aking puyat na diwa. I still feel my body burning at medyo namimigat pa ang mata ko. But I managed to open my eyes and look at someone who is touching my face. Only to find Monica smiling. Pero bakas ang pag-aalala sa mata niya na nakatingin sa akin. Hahawakan ko sana siya pero bakit ganon? Hindi ko maiangat ang mga kamay ko. Habang tinitignan ko ang kaliwat kanang braso ko, kinilabutan ako. Nakatali ang magkabila akong kamay, pati na rin ang mga paa ko.
Tumingin ako sa paligid ko at ganoon na lamang din ang pagkagulat ko na makita ko si Bella na may koronang dahon at mangga. Walis. Hindi niya yun sa magkabilang niyang kamay ay hawak niya, while Monica is holding a cross and Bible. Anong nangyayari? Anong balak niyang gawin sa akin? At ano na naman ang gamit niyan? Tanong ko kay Monica. Pero hindi niya ako sinagot. Sa halip binuksan niya ang Biblia at nagsimulang magbasa. Habang si Bella lumapit sa akin, pinaghampas ng walis ang paa ko paitaas. Peste, what's going on? Ano bang klase mga tao to? Kulto ba sila? Anong tingin na sa akin, sinasaniban? Kulang na lang tawagin kong lahat ng santong alam ko, lalo na't palakas ng palakas ang hampas sa akin ni Bella ng walis. Si Monica todo basa ng Biblia habang may iwiniwisig sa akin effervescent oil at tinutok pa sa akin ang cross na hawak niya. Holy Mother of God, leave me alone. Bulyaw ko sa kanilang dalawa, pero di huminto si Bella, ganon din si Monica. Ouch! Isumpa mo Bella, humanta ka sa akin. Galit pang singhal ko habang pilit umiiwas sa pangahampas niya. Monica, manalangin kang mabuti. Mukhang malakas ang sumanib kay Leonardo. Narinig mo ba? Papasdangin niya raw ako, Bella said, and with that Monica prayed hard at dinikit sa noo ko ang pesting cross na hindi ko alam kung saan lupalop niya kinuha. What is going on here? I heard a loud voice saying those words. At bago pumikit ang mata kong nanghihina na, nakita ko pumasok ang 6 kong kaibigan, kasama din si Chad. Hi sa wakas! Ngayon alam ko ng pakiramdam na sinasabi nila, mata lang ang walang latay. Thanks to these 2 crazy ladies, nakatikim ako ng impyerno at nakakita ng pagkawala kahit nabuhay pa ako.